2024 Boss Ironman Challenge. Pangalawang beses na po nating sumali dito at the same NK400 pa rin ang gamit natin. So literally mga katinta, tayo yung pinakamaliit na CC na sumali dito sa Boss Ironman. Dahil 400 to 1000 cc po ang kanilang category. Pero luckily mga katinta, natapos natin siya ng 19 hours na walang aberya sa daan, walang disgrasya, or hindi tayo nakadisgrasya. So 19 hours within 24 hours at 1,400 kilometers. So yun yung mga takbuhan na hindi mo kailangang magmadali para matapos agad sa finish line at hindi rin sobrang bagal para hindi ka makatapos. Dahil sa event na to, walang top 1, top 2, top 3, lahat. Pag natapos mo within 24 hours, ikaw ay Boss Ironman finisher. So it's been a week now mga katinta after ng event. Ngayon lang natin siya ulit gagamitin or paaandarin. At ayun na nga, bago natin siya totally na paandarin is linisan muna natin siya. Tanggalin muna natin yung mga alikabok, putik na bakas ng napakahabang biyahe. At grabe naman talaga, sa Boss Ironman na sinalihan natin, around 2,000 riders po ang mga sumali at isa tayo sa mga mapalad na nakatapos. At may mga nangyaring aberya sa daan, mga nadisgrasya, may sad to say meron pa yatang nabawian ng buhay, pero hopefully sana ma-resolve nila yung mga issues na yun, issues and concerns. At tayo sakto lang yung facing natin, hindi naman tayo nagmamadali, hindi tayo nagbagal, kumbaga nasa mid-range lang po yung takbuhan natin hanggang matapos natin ang event. So yun na nga mga katinta, pinapaliguan ko na si NK at i-warm up na sana natin siya bago natin siya gamitin. At sad to say, may nangyari kay NK400. Shoutout time! Anong pinanonood mo? Si Moto Tina TV. So shoutout nga pala sa youngest subscriber natin na si Sean Adi. Thank you sa support, Sean. So after a long run mga katinta for 1,400 kilometers sa Boss Ironman, natapos po natin ng 19 hours yung ride. At maraming salamat po sa Panginoon at yun nga, natapos natin siya ng walang aberya kahit sa mga kasamahan natin. Okay, so yun nga, nangyari mga katinta after ng 1,400 run sa Boss Ironman. Nilinisan ko, inayos ko yung motor after nung ride kasi pagka uwi namin, hindi ko na siya pinandar, busy sa trabaho. Then yun, nung paandarin ko na siya, ayaw na siya mag-start, nagre-redondo na lang siya. So ang ginawa natin, tinawagan natin si Motomedic, ayan, si Edmund Ferrer, at dinala natin yung motorsiklo sa kanya. At ang diagnosis niya is barado yung injector natin. So yun no, maraming thank you pa rin at nagpapasalamat pa rin tayo kay Lord at kay NK dahil hindi niya tayo pinabayaan all through the run mga katinta. Hindi siya nagka-aberya at dito na lang sa bahay nangyari yung aberya na yon, ayaw niya umandar. So ang ginawa ko, pina-FI cleaning natin kasi chinek naman ni Edmund yung kuryente, okay naman yung spark plugs, ignition coils, may kuryente naman, gumagana naman siya. At yun yung nakita niya na sakit kaya ayaw niya umandar is barado yung injectors niya. Ine-FI cleaning na niya at inayos at yun, umandar ulit. So yun, maraming thank you nga pala kay Edmund Ferrer, Motomedic. Sa mga gusto po magpagawa ng mga big bikes, magpa-PMS, kontakin nyo lang po siya. Isasend ko po yung description sa baba mga katinta.
Okay, so after ng 1,400 kilometers mga katinta, pina-FI na natin kay Motomedic, umandar na siya, and after few days, ito na siya ngayon. At i-check natin kung andar ba ulit siya after niyang magka-aberya. Ayan. So papandarin natin siya ulit kung 1 click pa ba. Yung. So yun, 1 click ulit mga katinta, bumalik na yung andar niya. At ayan, yan na po siya ngayon after nating mawashingan, malagaan at konting retouch pa sa paglilinis. At yun, good to go, mamamahinga muna siya. Hindi natin alam kung tatakbo pa tayo ulit sa 28th anniversary ng Boss Ironman. At we'll see mga katinta. So yun, maraming salamat po sa mga subscribers natin, sa mga sumuporta po sa atin. Ride safe po sa ating lahat. Peace!